3 taon akong naging anino sa sarili kong pamamahay. Habang naghihingalo ang aking ina, mas pinili mong punasan ang mga pekeng luha ng iyong nakaraan. Isang pirasong papel lang pala ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko. Pero tandaan mo ito, Gabriel, ang babaeng minahal mo nang dahil sa utang na loob ay wala na. Ngayon, haharapin mo ang babaeng sisira sa lahat ng binuo mo. Sino ngayon ang tunay na talunan? Maya tigilan mo na ang pagtawag. Masyadong emosyonal si Clarice ngayon dahil sa birthday niya at kailangan niya ako sa tabi niya. Huwag kang maging makasarili, hindi ikaw ang sentro ng mundo. Ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ay kasing talim ng labaha na humihiwa sa bawat hibla ng pag-asa ni Maya. Habang naririnig niya ang malakas na musika, ang kalansing ng mga baso at ang masayang tawanan ng mga tao sa kabilang linya, ang tanging ingay na kasama ni Maya sa madilim at malamig na silid na yon ay ang mahina at paputol-putol na paghinga ng kanyang ina. Hawak ni Maya ang cellphone sa kanyang kaliwang kamay, habang ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa nanginginig at namumutlang palad ng kanyang ina na nakahiga sa kama ng ospital. 3 taon. 3 taon siyang naging masunuring asawa, naging anino sa loob ng mansyon ng mga Ledesma at tinalikuran ang kanyang sariling pangarap para lamang pagsilbihan si Gabriel. Ginawa niya ang lahat para maging karapat-dapat sa pag-ibig nito. Umaasang balang araw ay makikita rin siya nito hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang kapareha. Pero sa sandaling ito, habang ang kanyang ina ay nakikipagbuno sa kamatayan, ang tanging mahalaga kay Gabriel ay ang mga luha ng kanyang nakaraan, ang kanyang unang pag-ibig na si Clarice. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Maya. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga tinik na hindi niya kayang ilunok. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa pag-iyak, ay nakatitig lamang sa monitor ng puso na nagpapakita ng papabagal na guhit ng buhay. Sa labas ng bintana ng ospital, ang langit ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay ng mga paputok na nanggagaling sa dalampasigan, kung saan ginaganap ang marangyang yacht party ni Clarice. Bawat pagsabog ng liwanag sa langit ay tila isang mapait na paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa buhay ng lalaking pinagkakautangan niya ng lahat. Naramdaman ni Maya ang unti-unting paglamig ng kamay ng kanyang ina. Ang mahinang pagpiga nito sa kanyang palad ay tila isang huling pamamaalam, isang huling mensahe ng pagmamahal na hindi na kayang bigkasin ng mga labi. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng amoy ng gamot at ng amoy ng paparating na kawalan. Ang monitor sa gilid ng kama ay naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Hudyat na, ang huling hininga ay tuluyan ng kumawala. Walang malakas na tili na lumabas sa mga labi ni Maya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim at nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang dibdib, na tila ba ang kanyang sariling puso ay tumigil din sa pagtibok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa sahig nang hindi tinitingnan kung pinatay na ba ni Gabriel ang tawag. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ng kanyang ina, na ngayon ay payapa na sa gitna ng lahat ng pait. Sa mga sandaling iyon, ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila naging yelo. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang bawat gabing paghihintay sa pintuan para sa asawang hindi dumarating, at ang bawat panlalait na tinanggap niya mula sa pamilya nito ay nagtipon-tipon sa kanyang isipan. Isang malupit na katotohanan ang gumising sa kanyang diwa. Ang utang na loob na nagkadena sa kanya sa impyernong ito ay binayaran na ng buhay ng taong pinakamahalaga sa kanya. Tumayo si Maya mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang katawan ay tila isang makina na wala nang nararamdamang pagod o sakit. Inayos niya ang kumot ng kanyang ina nang may buong pag-iingat. Tila ba ayaw niya itong magising sa isang mahimbing na tulog. Walang panginginig sa kanyang mga kamay nang dampian niya ng huling halik ang noo nito.
Habang ang huling liwanag ng mga paputok ay naglalaho sa madilim na langit ng Maynila, isang bagong uri ng kadiliman ang bumalot sa puso ni Maya. Isang kadilimang hindi na matatakot sa kahit anong unos. Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay kasing pait ng apdo. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong pagsisisi, Gabriel, kapag nalaman mong ang huling pagkakataon mong maging tao ay itinapon mo kasabay ng huling hininga ng aking ina? Paggising ng araw sa malawak na mansyon ng mga Ledesma, hindi ang init ng pagmamahal ang sumalubong kay Maya, kundi ang nagyayelong boses ni Doña Carmen na umaalingaw-ngaw sa engrandeng hagdanan. Umuwi ka pa pala? Akala ko ba ay mas mahalaga ang drama ng pamilya mo kaysa sa pag-aasikaso sa asawa mo at sa bahay na ito? Look at the table, Maya. Walang almusal, walang kape. Ano bang silbi mo rito? Tumigil si Maya sa gitna ng sala. Suot pa rin ang damit na suot niya kagabi sa ospital. Gusot, may bakas ng luha at may amoy ng kamatayan. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Nakasuot ito ng mamahaling sutla. Ang mga brilyante sa tainga ay kumikinang sa tama ng umaga. Isang malupit na kaibahan sa kanyang sariling anyo na tila isang basahang itinapon sa gilid. Noong una, ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila latigo na nagpapaiyak sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga hunini na lamang ng kulisap na walang kabuluhan. Wala na si nanay, ma'am. Mahina, ngunit matatag na sagot ni Maya. Hindi na mama ang itawag niya rito, kundi ang titulong nararapat sa isang amo na kailanman ay hindi siya itinuring na kapamilya. At kailangang ipangalandakan mo talaga. Everyone dies, Maya. Huwag mong gawing dahilan yan para talikuran ang mga obligasyon mo rito. Utang mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Eksaktong bumukas ang pinto ng silid sa itaas at lumabas si Gabriel. Magulo ang kanyang buhok at halatang kulang sa tulog. Ngunit ang mas masakit ay ang amoy na dala niya. Ang matamis at masangsang na pabango ni Clarice na humahalimuyak sa kanyang balat. Tumingin siya kay Maya nang may halong inis at pagod. Maya, please, wag ngayon. Masakit ang ulo ko at marami akong gagawin sa opisina. Kung gusto mong mag-inarte dahil sa nangyari kagabi, gawin mo sa kusina, wag sa harap ni Mommy. Sabi ni Gabriel habang bumababa ng hagdan. Hindi man lang napapansin ang pamumutla at ang nanginginig na kalamnan ng kanyang asawa. Lumapit si Maya sa mesa at inilapag ang isang puting sobre. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat hininga ay isang pagsusumamo sa sarili na huwag nang bumagsak. Hindi ako magluluto, Gabriel, at hindi na rin ako mag-iinarte. Wika ni Maya. Inabot niya ang sobre kay Gabriel. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakahanda para haplusin ang pagod na mukha ng asawa ngayon ay malamig pa sa bangkay. Kinuha ni Gabriel ang sobre ng may pagtataka. Ano to? Bill na naman sa ospital. Sabi ko naman sa'yo, bayaran mo na lang gamit ang card ko, di ba? Annulment papers yan, Gabriel. Pirma mo na lang ang kulang. Kalmado ang boses ni Maya, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na kulog sa loob ng tahimik na mansyon. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang mapanuring mga mata ay tila nawalan ng pokus habang binabasa ang pamagat ng dokumento. Isang maikling sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila, kung saan tanging ang tunog ng antigong orasan sa pader ang naririnig. Tila binibilang ang mga huling sandali ng kanilang pagsasama. Nagbibiro ka ba? Isang pilit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel. Dahil lang hindi ako nakasipot kagabi? Maya, naging mabuti akong asawa sa'yo. Binigay ko ang lahat ng luho mo. Pinagamot ko ang nanay mo. Ito ba ang pasasalamat mo? Mabuting asawa? Dahan-dahang pag-ulit ni Maya, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kaluluwa ni Gabriel. Ang pag-ibig ba ay nasusukat sa pera? Ang katapatan ba ay nabibili ng mga mamahaling gamit? Gabriel,
3 taon akong naging preso sa bahay na ito. 3 taon kong pinanood ang sarili kong mamatay habang hinihintay kang mahalin ako. Pero kagabi napatunayan ko na mas mahalaga sa'yo ang isang peking luha ni Clarice kaysa sa huling hininga ng nanay ko. Wala kang mapupuntahan, Maya, sigaw ni Doña Carmen na ngayon ay nanginginig na sa galit. Isang hamak na scholar ka lang na kinuha namin sa putikan. Akala mo ba ay mabubuhay ka nang wala ang pera ng mga Ledesma? Mamamatay kang nagugutom sa kalsada. Tumingin si Maya sa kanyang biyenan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mas gusto ko pang mamatay na gutom ang sikmura kaysa mamatay na gutom ang kaluluwa sa piling ninyo. Binalingan niya muli si Gabriel na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa mga papel. Iwan mo na lang sa table ang pirmadong kopya. Wala akong kukunin kahit anong gamit sa bahay na ito. Ang tanging dadalhin ko ay ang sarili ko. At ang dignidad na sinubukan ninyong tapakan. Dahan-dahang tumalikod si Maya. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa kalayaan. Ramdam niya ang nanlilisik na mga mata ni Gabriel sa kanyang likuran, isang tingin na puno ng pagkabigla at hindi maamin na takot. Maya, kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag na huwag kang babalik. Magmamakaawa ka rin sa akin, tandaan mo yan. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at pagkalito. Hindi huminto si Maya. Hindi rin siya lumingon. Sa kanyang bawat hakbang papalayo, tila unti-unting nababawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang tunog ng malaking pinto na nagsara sa kanyang likuran ay hindi lamang isang wakas, kundi isang panimula. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ngunit para kay Maya, ang bawat patak ay tila naguhugas sa dumi ng nakalipas na 3 taon. Ang tanong na lamang na naiwan sa hangin ay ito. Kapag ang isang taong walang-wala na ay natutong lumaban, ano pa ang kayang gawin ng isang Gabriel Ledesma para bawiin ang isang pusong kusa na niyang pinatay? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Maya ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising na mula sa isang mahabang panaginip. Hawak ang isang lumang maleta na tanging naglalaman ng ilang pirasong damit at mga alaala ng kanyang ina. Naglakad siya sa gilid ng kalsada nang hindi iniintindi ang putik na tumatalsik sa kanyang binti mula sa mga dumaraang sasakyan. Sa loob ng 3 taon, ang bawat hininga ni Maya ay kontrolado ng pamilya Ledesma. Ang bawat sentimo na ginastos para sa operasyon ng kanyang ina noon ay naging isang mabigat na tanikala ng utang na loob. Isang utang na loob na akala niya ay mababayaran ng kanyang pagiging alipin at pagpapakumbaba. Ngunit habang nilalakad niya ang madilim na kalsada patungo sa terminal ng bus, napagtanto niya na ang kalayaan ay walang katumbas na halaga. Tumigil siya sa ilalim ng isang waiting shed na tumutulo ang bubong. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanyang singsing sa kasal. Tiningnan niya ang kanyang maleta. Ito na lamang ang natira sa kanya. Binuksan niya ito ng bahagya para ayusin ang mga gamit na nababasa na, at doon, sa ilalim ng isang lumang suwerter, may isang bagay na kuminang sa gitna ng kadiliman. Isang lumang ID card. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang kanyang larawan sa ID ay isang Maya na puno ng pangarap, mga matang nagniningning sa pag-asa, mga labi na hindi pa marunong ng pait. Iyon ang kanyang identification card mula sa Fudan University, ang patunay na minsan siyang naging reyna ng kanyang sariling mundo bilang isang natatanging estudyante ng ekonomiya. Bago siya naging maya ng mga Ledesma, siya ay si Maya, ang henyo na kayang magpaikot ng mga numero at lumikha ng mga estratehiya na magpapabago sa mundo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng 3 taon,
Itinago niya ang kanyang talino dahil ang gusto ni Gabriel ay isang asawang tagasunod lamang, isang palamuti sa kanyang braso na walang sariling tinig. Ngunit ang ID na hawak niya ngayon ay tila isang maliit na sulo sa gitna ng unos. Ang bawat himay-may ng kanyang pagkatao ay nagsimulang mag-alab muli. Hindi pa huli ang lahat. Ang bawat numero at teoryang pinag-aralan niya noon ay nananatiling nakaukit sa kanyang isipan, naghihintay lamang na muling magamit. Ngunit ang realidad ay mabilis na humampas sa kanya. Wala siyang pera, wala na siyang matitirhan dahil ang maliit na bahay ng kanyang ina ay naibenta na rin para sa mga gamot noon. Ang tanging laman ng kanyang pitaka ay sapat lamang para sa pamasahe at ilang araw na pagkain. Saan siya pupunta sa gitna ng gabing ito? Sino ang tatanggap sa isang babaeng winasak ng sariling asawa? Habang nakatitig sa dilim ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa harap ng waiting shed. Ang liwanag ng headlight nito ay naging dahilan para mapapikit si Maya. Sa loob ng 3 taon, natuto siyang matakot sa bawat paghinto ng sasakyan dahil madalas ay dala nito ang isang galit na Gabriel o ang mapang-aping si Doña Carmen. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan. Isang estrangherong lalaki ang nakatingin sa kanya. Hindi ito si Gabriel. Ang mga mata nito ay hindi puno ng puot, kundi ng isang uri ng pag-uusisa na tila ba nakikita ang kabuuan ng kanyang pagkatao sa gitna ng ulan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila tumagal ng ilang siglo, habang ang tunog ng ulan sa bubong ng shed ay nagiging mas mabilis. Tila ba binabalaan si Maya na ang bawat desisyong gagawin niya sa gabing ito ay babago sa takbo ng kanyang tadhana habang buhay. Maya, ang edukasyon ay hindi para sa mga taong sumuko na sa buhay. Para ito sa mga marunong lumaban kahit wala na silang itatapon. Ang tinig ng kanyang pumanaw na ina ay tila isang mahinang bulong na sumasabay sa ihip ng hanging dumarapo sa bintana ng maliit at masikip na paupahan ni Maya. Ang kwartong ito ay kasing laki lamang ng banyo sa mansyon ni Gabriel. Dito, ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ang pumapalit sa halimuyak ng mamahaling pabango. Ang kama ay matigas at ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng langit-ngit ng sahig na tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang pighati. 3 buwan na ang lumipas mula nang lisanin niya ang impyerno ng mga Ledesma. Sa 3 buwang iyon, natutunan ni Maya na ang bawat butil ng kanin ay kasing halaga ng ginto. Minsan, ang hapunan niya ay isang basong tubig at isang pirasong tinapay na binili sa kanto, habang ang kanyang isipan ay pilit na kumakapit sa mga teorya ng macroeconomics na binabasa niya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bombilya. Sa kabila ng gutom at pagod, muling pumasok si Maya sa Fudan University. Bilang isang returnee student, ramdam niya ang mga tingin ng mga mas batang estudyante sa kanya. Siya ang babaeng laging mag-isa, ang babaeng laging suot ang kupas na blusa, at ang babaeng may mga matang tila nakakita na ng libu-libong bagyo. Ngunit sa tuwing hahawak siya ng ballpen at bubuklat ng libro, nawawala ang lahat ng sakit. Doon, sa mundo ng mga numero at graph, siya ang may control. Doon, hindi siya ang vampire o ang basahan ni Doña Carmen. Siya si Maya, ang henyo na matagal na ibinaon ng maling pag-ibig. Isang hapon, sa loob ng siksikang library ng universidad, pilit na naghahanap si Maya ng pwesto para makapagsuri ng isang komplikadong market analysis. Ang bawat lamesa ay okupado ng mga grupo ng mga estudyanteng nagtatawanan at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga weekend plans. Sa isang sulok, nakakita siya ng isang maliit na bakanteng upuan sa tapat ng isang lalaking nakabaon ang mukha sa isang makapal na libro. Maingat na umupo si Maya at agad na inilabas ang kanyang mga lumang notebook. Sinimulan niyang isulat ang mga formula. Ang kanyang kamay ay mabilis na gumagalaw
habang ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Hindi niya napansin na ang lalaki sa kanyang tapat ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang lalaking ito ay may mga matang matalas, ngunit may kalmado at malalim na aura. Siya si Dr. Elias, ang pinakabata at pinakarespetadong propesor sa Departamento ng Ekonomiya. Tahimik niyang pinanood ang mga kalkulasyong ginagawa ni Maya sa isang piraso ng scratch paper. Ang mga solusyong isinusulat ng babae ay hindi lamang tama. Ang mga ito ay matalino, elegante, at nagpapakita ng isang antas ng pangunawa na bihirang makita kahit sa mga doktorado. Naramdaman ni Maya na may nakatingin sa kanya, kaya dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi puot o pangmamaliit ang nakita ni Maya sa mga mata ng isang lalaki. Ang nakita niya ay paghanga, isang uri ng pagkilala sa kanyang kakayahan na matagal na niyang kinalimutan. Ang paraan ng pag-solve mo sa supply chain bottleneck na yan, hindi iyan itinuturo sa mga basic textbooks. Mahinang sabi ni Elias, ang kanyang boses ay may lalim na tila musika sa pandinig ni Maya. Saan mo natutunan ng ganyang klaseng estratehiya? Natigilan si Maya. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat na may nakapansin sa kanyang talino. Sa sarili ko lang po. Iniisip ko lang kung paano mas mapapadali ang daloy ng halaga sa gitna ng krisis. Isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Ang krisis ay pagkakataon para sa mga taong marunong tumingin sa kabila ng gulo. Ako si Elias, at sa tingin ko ang library na ito ay masyadong maliit para sa kaisipang tulad ng sayo. Sa mga sandaling iyon, ang lamig ng kanyang paupahan at ang hapdi ng kanyang kumakalam na sikmura ay tila naglaho. Isang munting binhi ng pag-asa ang naitanim sa tigang na lupa ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng bagong liwanag na ito, isang anino mula sa nakaraan ang muling gumagalaw. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng opisina ng mga Ledesma, si Gabriel ay nakatitig sa bakanteng upuan sa kanilang hapagkainan. Habang ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng pangalan ng babaeng akala niya ay hindi kayang mabuhay nang wala siya. Ang tanong na ngayon ay naglalaro sa isipan ni Elias habang pinapanood si Maya ay simple lamang. Sino ang babaeng ito na may mukha ng isang biktima pero may isip ng isang mananakop? At hanggang saan ang kaya niyang gawin kapag ang mundong ng api sa kanya ay biglang naging palaruan niya? Ang bawat hakbang ni Maya patungo sa opisina ni Dr. Elias ay tila paglalakad sa isang tulay na gawa sa manipis na salamin. Sa bawat yabag niya sa malinis na pasilyo ng unibersidad, naririnig niya ang bulong ng kanyang sariling takot. Ang takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip o mas malala pa, isang bagong uri ng bitag. Nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto, ang amoy ng lumang papel at mainit na kape ay sumalubong sa kanya. Isang halimuyak na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Doon, sa gitna ng mga nagtataasang salansa ng mga libro, nakaupo si Elias. Hindi siya mukhang isang makapangyarihang propesor. Mukha siyang isang taong naghahanap din ng mga kasagutan sa gitna ng magulong mundo. Tuloy ka, Maya. Huwag kang mahiya, sabi ni Elias nang hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang sinusulat. Ngunit ang kanyang boses ay may init na tila isang kumot sa gitna ng malamig na gabi. Naupo si Maya sa gilid ng silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga palad. Ang mga kamay na sa loob ng 3 taon ay tanging paglilinis ng sahig at pagluluto. Para sa asawang hindi siya pinapansin ang tanging alam. Ngayon, ang mga kamay na ito ay may hawak na pluma, handang sumulat ng sariling kasaysayan. Nabasa ko ang iyong research proposal tungkol sa economic resiliency in marginalized communities.
It's profound, Maya. May lalim na hindi nakukuha sa simpleng pag-aaral lang. Wika ni Elias habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng tubig. Gusto ko sana ay maging research assistant kita para sa aking bagong proyekto. Hindi ito libreng tulong. Kailangan ko ang talino mo. Sandaling natigilan si Maya. Ang salitang kailangan ay may dalang pait sa kanyang pandinig. Naalala niya kung paano siya kinailangan ni Gabriel para maging palamuti sa bahay nito. Naalala niya kung paano siya kinailangan ni Doña Carmen para may mautusan sa loob ng mansyon. Bakit ako, Dr. Elias? Maraming mas batang estudyante rito na may mas magandang record kaysa sa akin. Ako ay isang babaeng galing sa wasak na pagsasama. Isang babaeng walang kahit ano. Mahinang tugon ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-aalinlangan at pagnanais na magtiwala. Dahan-dahang ibinaba ni Elias ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Maya. Isang tingin na walang halong panghuhusga, kundi isang tapat na pagkilala. Dahil ang mga taong nakaranas na mawasak ang siyang higit na nakakaalam kung paano bumuo ng isang bagay na matatag. Maya, hindi kita kinukuha dahil sa iyong nakaraan. Kinukuha kita dahil sa iyong hinaharap. Isang golden moment ang nabuo sa pagitan nila nang iabot ni Elias ang isang bagong ballpen kay Maya. Isang simpleng bagay, ngunit para kay Maya, ito ay tila isang sandata. Nang magdapo ang kanilang mga daliri sa pag-abot ng pluma, isang bahagyang init ang gumuhit sa balat ni Maya. Hindi ito ang init ng pagnanasa na nakasanayan niya sa mga pelikula, kundi isang init ng respeto at kaligtasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang bagay na pagmamay-ari, kundi isang tao na pinahahalagahan. Salamat po, Dr. Elias. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo, sabi ni Maya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Habang lumalabas si Maya sa opisina, ang kanyang puso ay tila isang ibon na unti-unting natututong muling ikampay ang kanyang mga pakpak. Ngunit sa pagliko niya sa kanto ng pasilyo, napatigil siya. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling tabako at matapang na aftershave ang humarang sa kanyang daluyan ng hininga. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakasandal sa pader. May hawak na isang malaking buke ng pulang rosas. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot sa puot habang nakatingin sa direksyon ng opisina ni Elias. Sabi ko na nga ba, dito lang kita mahahanap. Ang malamig na boses ni Gabriel ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Akala ko ba ay mag-aaral ka, Maya? O baka naman iba na ang pinag-aaralan mo sa loob ng silid na yan? Ang hawak ni Maya na bagong pluma ay tila naging kasing bigat ng 1 tonelada. Ang kanyang bagong silang na kapayapaan ay biglang nilamon ng isang itim na ulap. Ang nakaraan na akala niya ay iniwan na niya sa ulan ay muling nakatayo sa kanyang harapan. Mas malaki at mas mapanganib kaysa noon. Ano ang tingin mo sa sarili mo ngayong wala ka na sa puder ko, Maya? Isang dalubhasa? O isang babaeng naghahanap lang ng bagong masasandalan? Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, puno ng lason at pangungutya. Ang buke ng mga pulang rosas na hawak niya ay marahas niyang ibinagsak sa sahig. Ang mga talulot ay nagkalat sa paanan ni Maya, tila mga patak ng dugo sa puting semento. Sa loob ng 3 taon, ang mga ganitong salita ay sapat na para mapayuko si Maya at mapaiyak sa sulok. Ngunit ngayon, tumayo siyang matuwid. Ang kanyang mga mata ay kasing tatag ng batong hiyas. Hindi sumigaw si Maya. Sa halip, tinitigan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Nakita niya ang gusot sa mamahalin nitong suit, ang itim sa ilalim ng mga mata nito, at ang panginginig, ang mga daliri nito na tila ba hindi nito kayang kontrolin ang sariling galit. Ang rosas ay para sa mga taong marunong magpahalaga sa kagandahan. Gabriel,
Huwag mo itong itapon dito sa paaralan dahil ang dumi mo na ring tingnan. Malamig na tugon ni Maya. Nilagpasan niya si Gabriel nang hindi man lang ito sinusulyapan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi nito kayang nakawin. Naiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng pasilyo, humihingal sa galit at sa isang emosyong hindi niya kayang pangalanan. Ngunit ang tunay na impyerno ay hindi ang pag-iwas ni Maya, kundi ang pag-uwi niya sa mansyong dati ay puno ng init at buhay. Sa pagpasok ni Gabriel sa mansyon ng mga Ledesma, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Walang amoy ng bagong luto na sinigang na sumasalubong sa kanya. Wala ang malambot na tinig ni Maya na nagtatanong kung kumusta ang kanyang araw. Ang malawak na sala ay tila naging isang museo ng mga gamit na walang kaluluwa. Gabriel, sa wakas nandito ka na. Kanina pa ako nagugutom. Ang matinis na boses ni Clarice ay nanggaling sa kusina. Pagpasok ni Gabriel, nakita niya si Clarice na nakasuot ng isang manipis na pantulog, pilit na nagluluto sa gitna ng magulong counter. Ang mga baso ay nakatambak sa lababo, ang sahig ay malagkit, at ang amoy ng sunog na bawang ay nanunuot sa ilong. Isang malaking kaibahan sa kusinang dati ay laging makinang at maayos sa ilalim ng pamamahala ni Maya. Hindi ko alam kung paano gamitin ang kalan na ito at bakit walang maid na gumagawa nito. Reklamo ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pilit na luha para kumuha ng simpatsya. Gabriel, masakit ang ulo ko. Baka dahil ito sa stress sa party kagabi. Tumingin si Gabriel sa kanyang paboritong tasa na ngayon ay may lamat na sa gilid. Isang bagay na hindi kailanman hahayaang mangyari ni Maya. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kawalan. Ang mga kurtina ay may alikabok. Ang mga halaman ay nagsisimula ng malanta. At ang kanyang sariling silid ay tila isang bodega ng mga gamit na hindi na isasaayos. Maya used to do everything. Mahinang bulong ni Gabriel sa kanyang sarili. Isang katotohanang ngayon lang nagsisimulang lumubog sa kanyang kamalayan. Ano yun, Gabriel? May sinasabi ka ba tungkol sa babaeng yun? Tanong ni Clarice. Ang kanyang mukha ay agad na naging matalim. Huwag mong sabihing namimiss mo ang alipin na, "Yun? Nandito na ako." Di ba? Ito ang gusto mo. Hindi sumagot si Gabriel. Lumapit siya sa basurahan at doon, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lumang litrato nila ni Maya, noong bagong kasal pa lamang sila. Isang litratong tinititigan ni Maya gabi-gabi, habang hinihintay siya. Ngayon, ang litratong yun ay punit-punit, may dumi ng kape, at itinapon na parang basura ni Clarice. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Gabriel, isang uri ng pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dugo. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang mabulok na hawla. At sa gitna ng gulo at dumi ng kanyang buhay, ang imahe ni Maya, ang Mayang malinis, matalino, at hindi na siya kailangan, ay tila isang bituin na napakalayo na para maabot muli. Dahan-dahan niyang pinulot ang punit na litrato. Ang tanong na hindi niya masagot ay nagsimulang bumagabag sa kanyang gabi. Pinakawalan ko ba ang aking alipin? O binitawan ko ba ang kaisa-isang taong tunay na nag-alaga sa aking kaluluwa? 2 taon ang lumipas na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Sa loob ng panahong iyon, ang ulan na dati ay simbolo ng luha ni Maya ay naging simbolo na ng paglilinis at muling pagsibol. Ang kalsadang dati ay nilalakaran niya ng nakayapak at sugatan. Ngayon ay tinatahak niya ng may rurok ng tagumpay. Sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang gusali sa sentro ng Makati, nakatayo ang isang babaeng tila nililok mula sa pinakamatigas na brilyante. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos, ang kanyang suot na dark blue suit ay kasing talim ng kanyang isipan, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan.
Siya na si Maya, ang Senior Strategic Consultant na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng mataas na pananalapi. Ang bawat tunog ng kanyang mamahalin at matulis na sapatos sa makintab na sahig ng boardroom ay tila isang kumpas ng kapangyarihan. Sa tuwing papasok siya sa isang silid, tumitigil ang lahat ng bulungan. Hindi na siya ang Mayang laging nakayuko. Siya na ang Maya na ang bawat salita ay may timbang ng milyon-milyong piso. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, gentlemen. Wika ni Maya habang dahan-dahang inilalatag ang isang tablet sa gitna ng lamesa. Ang kumpanyang ito ay hindi babagsak dahil sa kakulangan ng pondo. Babagsak ito dahil sa kakulangan ng karakter sa pamumuno. Sa tabi niya, nakaupo si Dr. Elias. Ngayon ay hindi na lamang isang guro, kundi isang kasosyo sa negosyo at isang matalik na kaibigan. Ang tingin ni Elias kay Maya ay puno ng lihim na paghanga. Nakita niya ang bawat gabi na hindi natulog ang babaeng ito, ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para patunayan na ang talino ay hindi kayang ikulong ng kahit anong gintong hawla. Napakahusay ng iyong pagsusuri, Maya, mahinang sabi ni Elias pagkatapos ng meeting. Inabutan niya si Maya ng isang tasa ng kape. Ang init nito ay tila isang banayad na paalala ng kanilang pagkakaibigan. Pero alam mo ba kung anong susunod na hamon ang naghihintay sa atin? Isang malaking kumpanya ang nag-file ng emergency bailout request. Sila ang pinakamalaking player sa real estate, pero ngayon ay nasa bingit na ng bangkarote dahil sa maling pamamahala. Kinuha ni Maya ang folder na inabot ni Elias. Sa unang pahina pa lamang, ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang pamilyar na kurot. Ngunit hindi ito kurot ng sakit, kundi kurot ng isang mangangaso na nakita na ang kanyang biktima. Ledesma Group of Companies. Basa ni Maya sa pangalan ng kumpanya. Ang kanyang boses ay walang panginginig, walang galit. Tila binabasa lamang niya ang isang listahan ng mga grocery. Balita ko, ang CEO nila ay nagkakandaugaga na sa paghahanap ng investor. Pagpapatuloy ni Elias habang sinusuri ang reaksyon ni Maya. Ang dating matayog na imperyo ay unti-unti nang kinakain ng sariling anino. Gusto mo bang tanggapin ang proyektong ito? Sabi ng mga board members, ikaw lang ang may sapat na bagsik para ayusin ang dumi nila. Isang golden moment ang sumilay ng hawakan ni Maya ang kanyang mamahaling fountain pen, ang mismong tatak ng pluma na ibinigay sa kanya ni Elias noon sa library. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na lamesa. Nakita niya ang isang babaeng hindi na kayang saktan ng kahit sino. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya. Ang Ledesma Group ay ang buhay ni Gabriel. Ito ang dahilan kung bakit siya kinalimutan, kung bakit siya minaliit, at kung bakit hinayaan ng lalaking iyon na mamatay ang kanyang ina ng mag-isa. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paghihiganti. Ibinigay nito sa mga kamay ni Maya ang huling hininga ng imperyong pumasak sa kanya. Tanggapin natin ang proyekto, Elias. Wika ni Maya habang pinipirmahan ang kontrata ng walang pag-aalinlangan. Ihanda mo ang mga dokumento. Gusto kong makita ang mukha ni Gabriel Ledesma kapag nalaman niyang ang taong hiningan niya ng saklolo ay ang babaeng sinabihan niyang mamamatay sa gutom sa kalsada. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging mas matalim. Ang cliffhanger ng kanilang muling pagtatagpo ay nakabitin na sa ere, kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang tanong na lamang ay ito. Handa na ba ang pamilya Ledesma para sa muling pagbabalik ng babaeng tinapakan nila? Ngayong siya na ang may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan o sa kanilang tuluyang pagbagsak? Nasaan na ba ang consultant na yan? Kanina pa tayo naghihintay. Wala na tayong oras. Bawat minuto ay katumbas ng milyon-milyong lugi. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa tensyon sa loob ng boardroom ng Ledesma Group. Ngunit hindi na ito ang boses ng isang makapangyarihang leon. Ito ay boses ng isang taong desperado. Hirap na hirap huminga
habang ang kanyang imperyo ay unti-unting nilalamon ng utang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang mga dokumentong hindi na niya maintindihan. Sa harap niya, ang mga board members ay nakatingin sa kanya nang may halong puot at kawalan ng tiwala. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong panahon. Isang marahang yabag ng matutulis na sapatos ang umalingaw-ngaw sa makintab na sahig. Bawat hakbang ay may dalang awtoridad na tila nagpatahimik sa buong silid. Paumanhin sa paghihintay, Mr. Ledesma. Masyado lang naging abala sa pag-aayos ng mga dokumento ng inyong mga nakatagong utang. Isang pamilyar, ngunit mas malamig na boses ang sumagot. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gabriel. Ang ballpen na hawak niya ay nalaglag sa lamesa at gumulong patungo sa sahig. Ngunit hindi niya iyon napansin. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ang babaeng nakatayo sa dulo ng mahabang lamesa ay tila isang pangarap na naging isang bangungot para sa kanya. Suot ang isang mamahaling puting blazer na hapit sa kanyang katawan. Nakatayo si Maya nang may tuwid na likod at mga matang kasing talim ng kidlat. Wala na ang kupas na blusa, wala na ang magulong buhok, at wala na ang takot sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng boardroom. At ang kanyang presensya ay tila sumakal sa hangin na hinihinga ni Gabriel. Mamaya? Nauutal na sambit ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ikaw ang consultant mula sa firm ni Dr. Elias? Isang tipid at profesional na ngiti ang iginuhit ni Maya sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang kanyang itim na briefcase sa lamesa nang may buong ingat. Tila ba bawat galaw niya ay bahagi ng isang pinag-isipang mabuti na estratehiya. Senior Strategic Consultant Maya, Mr. Ledesma, I'm here to discuss how we can possibly salvage what's left of your dying company, wika ni Maya. Naupo siya sa dulo ng lamesa. Sa pwestong dati ay nakalaan lamang para sa mga pinakamataas na opisyal. Shall we begin? O gusto mo munang uminom ng tubig? Mukhang maputla ka. Hindi makapagsalita ang mga board members. Ang tingin nila ay palipat-lipat kay Gabriel at sa magandang babaeng nasa harap nila. Ramdam ni Gabriel ang bawat mata na nakatingin sa kanya, bawat bulong ng panghuhusga sa kanyang paligid. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang walang silbi at palamuti lamang sa bahay ay siya na ngayong magpapasya kung may kinabukasan pa ang kanyang kumpanya. Isang golden moment ang nabuo nang ilabas ni Maya ang kanyang fountain pen, ang pluma ni Elias, at sinimulang markahan ang mga pagkakamali sa financial report ni Gabriel. Bawat guhit ng pulang tinta sa papel ay tila isang taga sa puso ni Gabriel. Napansin ni Gabriel na ang mga kamay ni Maya ay hindi man lang nanginginig. Puno ito ng kumpiyansa, puno ng kapangyarihan. Ang dami mong maling desisyon sa loob ng 2 taon, Gabriel, sabi ni Maya habang nakatitig sa report. Hindi man lang tinitingnan ng dating asawa. Masyado kang naging abala sa paggastos sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang mga account na ito, napunta ang malaking bahagi ng pondo sa mga personal na luho ni Miss Clarice. Isang malaking pagkakamali para sa isang CEO. Maya pag-usapan natin ito ng pribado. Pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng hiyang, hindi niya maitago sa harap ng kanyang mga kasosyo. Tumingin si Maya ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, walang galit, walang pag-ibig, tanging malamig na profesionalismo. Dito sa boardroom, walang tayo, Mr. Ledesma. Mayroon lamang client at consultant. At kung gusto mong isalba ang kumpanyang ito, kailangan mong matutunang sumunod sa mga kondisyon ko. O kung hindi, maaari ka nang mag-impake ngayon pa lang.
Ang cliffhanger ng kanilang muling pagtatagpo ay naging isang malupit na sampal sa katotohanan para kay Gabriel. Ang kapangyarihang dati ay hawak niya ay tuluyan ng lumipat sa mga kamay ng babaeng kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Habang pinapanood niya si Maya na nagpapaliwanag ng mga komplikadong graphs, isang tanong ang nagsimulang bumutas sa kanyang isipan. Ito ba ang kapalit ng lahat ng panglalait ko sa kanya? Ang makita siyang mas matayog kaysa sa akin habang ako ay nagmamakaawa para sa kanyang tulong? Hindi mo mababago ang katotohanan na galing ka sa putikan, Maya. Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto, amoy lupa ka pa rin. Ang boses ni Clarice ay parang kaskas ng kuko sa pisara habang tinititigan niya ang sarili sa malaking salamin ng kanyang dressing room. Sa harap niya ay nagkalat ang mga mamahaling gown, mga sapatos na designer, at mga alahas na kinuha niya mula sa kaban ng Ledesma Group. Ngunit sa likod ng makapal na makeup at marangyang kasuotan, ang kanyang mukha ay balot ng takot at matinding inggit. Nabalitaan na niya ang nangyari sa boardroom, ang pagbabalik ng aliping asawa, na ngayon ay tinitingala na ng lahat. Sa loob ng 2 taon, naging reyna si Clarice sa mansyon ng mga Ledesma. Inubos niya ang pondo ng kumpanya para sa kanyang mga kapritsyo, umaasang kapag tuluyan ng naging kanya si Gabriel ay magiging ligtas na ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang pagdating ni Maya ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa kanyang trono. Gabi ng charity gala, ang malawak na ballroom ay puno ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang tunog ng mga violin ay humahalo sa marahang kalansing ng mga kristal na baso at mahihinang tawanan ng mga elitista. Sa gitna ng karamihan, pumasok si Maya kasama si Dr. Elias. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napako sa kanila. Si Maya ay suot ang isang itim na silk gown na yakap ang kanyang bawat kurba. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang simpleng diamante na tila sumasalamin sa liwanag ng kanyang tagumpay. Tingnan mo siya, Elias, mahinang bulong ni Maya, habang nakikita si Clarice sa malayo na animoy isang mabulok na prutas na pilit na pinipintahan para magmukhang sariwa. Ganyan pala ang hitsura ng taong nanakaw ng buhay ng iba. Laging nakatingin sa likuran dahil natatakot sa sariling anino. Hindi nagtagal, lumapit si Clarice sa kanila, dala ang isang baso ng champagne at ang kanyang pinakamatalim na ngiti. Maya, what a surprise. Akala ko ba ay abala ka sa pag-aayos ng mga basurang iniwan namin sa kumpanya? I didn't know consultants are invited to these kinds of events. Akala ko, pang-professional gatherings lang ang level mo. Tumingin si Maya kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na awa. Ang tunay na basura, Clarice, ay hindi ang mga utang ng kumpanya, kundi ang mga taong kumakain ng biyayang hindi naman sa kanila. It's nice to see you're still using Gabriel's credit card for that gown. Sayang nga lang, hindi nabibili ng pera ang class. Namula sa galit si Clarice. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Maya. Ang kanyang boses ay naging isang madilim na bulong na tanging sila lang ang makakarinig. Huwag kang masyadong mayabang. Alam ko kung paano ka naging asawa ni Gabriel. Alam ko ang tungkol sa utang na loob ng nanay mo. Gusto mo bang ipagsigawan ko rito na dati kang tagalinis ng banyo sa bahay namin? Na isang hamak na pulubi lang ang pamilya mo? Isang golden moment ang nabuo ng dahan-dahang itaas ni Maya ang kanyang kamay at ayusin ang bahagyang gusot sa balikat ng gown ni Clarice. Isang hawak na magaan pero puno ng babala. Sige Clarice, ikwento mo sa kanila. Sabihin mo sa lahat na ang babaeng tinitingala nila ngayon bilang senior consultant ay dating nagmula sa hirap. Mas lalo lang silang hahanga sa akin dahil napatunayan ko na kaya kong bumangon mula sa putikan. Pero ikaw, kapag nalaman nilang ikaw ang dahilan kung bakit nalulugi ang kumpanya ng lalaking mahal mo, saan ka pupulutin? Napaatras si Clarice. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Hindi niya inaasahan na ang Mayang dating biktima ng kanyang gaslighting ay naging isang pader na hindi na niya kayang tibagin.
Habang papalayo si Maya kasama si Elias, naiwan si Clarice na nanginginig sa gitna ng ballroom. Ang kanyang baso ng champagne ay muntik nang malaglag mula sa kanyang mga daliri. Tumalikod si Clarice at naglakad patungo sa isang madilim na sulok ng hardin. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng desperasyon at baluktot na balak. "Hello? Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap," sabi ni Clarice di sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. "May kailangan kang gawin para sa akin. May isang taong kailangang malaman ang tungkol sa sikreto ni Maya bago pa siya tuluyang sumikat. Kailangan natin siyang ibalik sa kung saan siya nararapat, sa ilalim ng ating mga paa." Ang hanging mystery na ito ay tila isang bagong lason na itatampisaw sa buhay ni Maya. Sino ang taong tinawagan ni Clarice? At anong sikreto mula sa madilim na nakaraan ni Maya ang handa nitong gamitin para wasakin ang kanyang bagong binuong mundo? Sa mga sumunod na araw, ang tanggapan ni Maya sa Ledesma Group ay naging pugad ng mga pilit na bulaklak at mamahaling regalo. Bawat umaga, isang bagong palumpon ng mga rosas ang sumasalubong sa kanya, kasama ang mga matatamis na card na may pirma ni Gabriel. Ngunit sa bawat pagtingin ni Maya sa mga bulaklak, tanging ang nagkalat na talulot sa pasilyo ng unibersidad ang kanyang nakikita. Ang patunay ng isang pag-ibig na kinaladkad sa putikan. Isang hapon, habang abala si Maya sa pagrerepaso ng mga quarterly reports, isang serye ng malalakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Hindi pa man siya nakakasagot, bumukas na ang pinto at doon nakita niya si Gabriel na nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at desperasyon. "Maya, please. Kailangan kong makausap ka." Pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malambot at halos nagmamakaawa. "Bigyan mo lang ako ng 10 minuto." "Mr. Ledesma, abala ako." Malamig na tugon ni Maya, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. "At gaya ng sinabi ko sa'yo, sa opisina, propesyonal lang ang pakikitungo natin. Walang personalan." "Pero personalan ito, Maya. Ang kumpanya ko ang nakasalalay dito. Ang buong pamana ng pamilya ko." Giit ni Gabriel, lumapit sa kanyang lamesa at marahas na idinampi ang kanyang palad sa ibabaw nito. "Nasaan ang dating Maya na laging handang tumulong? Ang Maya na nagluluto ng paborito kong sinigang? Hindi ka ba naawa sa akin?" Sa wakas, nag-angat ng tingin si Maya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi isang walang hanggang lamig. "Ang Maya na yon ay namatay kasama ng aking ina, Gabriel. Ang Maya na pinagmumura mo, pinagtawanan, at ipinagpalit sa isang babaeng hindi ka naman talaga mahal. Nagluluto ako ng sinigang para sa isang lalaking hindi man lang umuuwi para kainin niyon. Nagmamakaawa ako sa isang lalaking abala sa pagpunas ng luha ng ibang babae habang ang aking ina ay naghihingalo. Nagsisisi ako, Maya. Lahat ng desisyon ko mali. Ngayon ko lang napagtanto na ikaw ang tunay na ginto," sabi ni Gabriel, at sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang tunay na luha sa mga mata nito. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot na mawalan ng lahat. "Kung babalik ka sa akin, ibibigay ko ang lahat. Ang lahat ng gusto mo, lahat ng kapangyarihan sa kumpanya. Basta bumalik ka lang." Isang golden moment ang nangyari nang dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang katawan ay kasing tangkad na ngayon ng kay Gabriel. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malawak na syudad sa ibaba. Ang bawat gusali, bawat ilaw ay tila isang patunay ng kanyang pinagdaanan. "Ang kapangyarihan ay hindi hinihingi, Gabriel. Ito ay kinikita." Wika ni Maya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "At ang pag-ibig, hindi ito ibinibigay dahil sa pagmamakaawa.
Ito ay ibinibigay sa mga karapat-dapat. Ilang beses ko nang binigay sa iyo ang puso ko, Gabriel. Anong ginawa mo? Itinapon mo at pinalitan ng isa na peke. Biglang bumukas ang pinto. Si Elias ay nakatayo sa labas. May hawak na folder at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumingin siya kay Gabriel nang may babala. May problema ba rito, Maya? Tanong ni Elias. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagtatanggol. Nagulat si Gabriel sa pagdating ni Elias. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, puno ng inggit at puot. Tumingin siya kay Elias, pagkatapos ay kay Maya. Isang malaking takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Kaya pala ang lakas ng loob mong talikuran ako. May bago ka na pala? Mapait na nangiti ni Gabriel. Akala ko ba ay nag-aaral ka lang? Hindi pala. Naghahanap ka ng bago mong asawa na mas mayaman pa sa akin? Hindi sumagot si Maya. Lumapit siya kay Elias at sa isang kilos na puno ng pagtitiwala, hinawakan niya ang braso nito. Isang sulyap ang ibinigay ni Elias kay Gabriel. Isang sulyap na nagpaparamdam sa kanya na kailanman ay hindi niya na muling masasakop si Maya. Gabriel, oras na para umalis ka. Malamig na wika ni Maya. At tandaan mo ito, hindi ang pera mo ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang hustisya. At darating ang araw na babayaran mo ang lahat ng ipinagkait mo sa akin at sa aking ina. Ang cliffhanger ay bumalot sa gabi. Naiwan si Gabriel sa gitna ng opisina, nanginginig sa galit, pagsisisi at isang uri ng pagkalito na hindi niya kailanman naramdaman. Ang pagdampi ng mga kamay ni Maya at Elias ay tila isang matamis na paalala sa kanya na ang babaeng binitawan niya ay natagpuan na ang tunay na kapayapaan sa piling ng iba. Ang tanong na hindi niya matanggap ay ito. Ito ba ang huling pagkakataon na may hawak pa ako ng bahagi ng puso ni Maya? O tuluyan na siyang lumisan sa aking mundo? Ang gabi ay bumalot sa Maynila. Dala ang malalim na katahimikan na tila nagkukubli ng maraming lihim. Sa loob ng opisina ni Maya, ang tanging tunog na naririnig ay ang marahang paggalaw ng air conditioner at ang marahang pagbuklat ng mga pahina ng isang lumang diary. Hindi ito diary ni Maya. Ito ay ang personal na tala-arawan ng kanyang ina. Isang diary na natagpuan niya sa gitna ng mga lumang gamit. Itinago sa isang kahon na puno ng pag-asa. Bawat pahina ay naglalaman ng mga pangarap, mga dasal, at ang malalim na pagmamahal ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit sa gitna ng mga matatamis na alaala, may isang pahina na nagpatigil sa hininga ni Maya. Sa pahinang iyon, nakasulat ang petsa, ilang linggo bago ang kasal ni Maya at Gabriel. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay nanginginig, puno ng takot at pag-aalala. Pinuntahan ako ni Doña Carmen ngayon. Galit na galit siya dahil sa nangyari sa bahay ampunan. Sinabi niya na kapag hindi tinuloy ni Maya ang kasal kay Gabriel, hindi niya babayaran ang mga hospital bills ko. Mas malala pa, sinabi niya na ipapakalat niya ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Maya, ang sikretong matagal na naming itinago. Nagulantang si Maya. Anong sikreto? Anong bahay ampunan? Alam niya na inampun siya ng kanyang ina. Ngunit kailanman ay hindi naging mahalaga iyon sa kanya. Mahal niya ang kanyang ina higit sa lahat. Ngunit ang mga salitang iyon sa diary ay nagpahiwatig ng isang mas malalim na lihim, isang bagay na maaaring ginamit ni Doña Carmen upang manipulahin siya. Ang kaisipan ni Maya ay biglang bumalik sa nakaraan. Naalala niya ang mga araw na nasa ospital ang kanyang ina. Ang mga pagdalaw ni Doña Carmen na laging nag-iiwan ng takot sa puso ng kanyang ina. Ang mga bulong-bulungan sa mansyon na siya ay pinulot lamang sa kalsada at walang dugong ledesma. Noong una, inakala niyang ito ay pang-aapi lamang ng isang biyenan sa isang mahirap na manugang. Ngunit ngayon, tila may mas madilim na plano sa likod ng lahat. Sa kabilang dako ng lungsod, si Clarice ay nakaupo sa isang madilim na bar. May hawak na baso ng alak. Sa kanyang tabi, ang isang lalaking may masamang reputasyon sa underbelly ng Maynila
ay nakikinig ng maingat. Kailangan kong malaman ang lahat ng sikreto ni Maya. Ang tungkol sa kanyang tunay na pamilya, ang kanyang nakaraan bago siya inampon. May narinig akong bulong-bulungan tungkol sa isang bahay ampunan at isang matinding iskandalo noon. Sabi ni Clarice, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit puno ng banta. Hanapin mo ang lahat ng yan. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Kailangan kong sirain ang babaeng yan bago pa niya tuluyang wasakin si Gabriel. Kahit gaano kalalim ang isang sikreto, Clarice, laging may makakahanap niyan. Tugon ng lalaki. Isang ngiti na puno ng kapahamakan ang gumuhit sa kanyang mga labi. At kapag nahanap na, sigurado akong magugulat ka sa katotohanan. Bumalik sa opisina ni Maya, patuloy niyang binabasa ang diary ng kanyang ina. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang bagong piraso ng puzzle. Mga pangalan, mga lugar, mga petsa. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang huling pahina na sinulat ng kanyang ina na may petsa ilang araw bago siya pumanaw. Patawarin mo ako, anak. Itinago ko ito sa iyo para protektahan ka. Sana ay mapatawad mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Sana ay makita mo ang tunay na halaga ng iyong pagkatao, higit pa sa anumang dugong nagmumula sa nakaraan. Isang golden moment ang nangyari nang dahan-dahang haplusin ni Maya ang litrato ng kanyang ina na nakalagay sa kanyang lamesa. Ang kurot sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa pighati, kundi dahil sa pagkalito at takot sa mga bagong impormasyon. Ang kanyang ina, ang pinakamamahal niyang ina, ay may itinago sa kakanya. Ang cliffhanger ay bumalot sa gabi. Ang isang bagong uri ng digmaan ay nagsisimulang umusbong, hindi lamang sa pagitan niya at ni Gabriel, kundi sa pagitan niya at ng isang madilim na nakaraan na pilit siyang binubulabog. Ang tanong ay ito, anong sikreto ang matagal nang itinago sa kanya? At handa ba siyang harapin ang katotohanan na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili? Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang bomba na unti-unting sumasabog sa buhay ni Maya. Habang binabasa niya ang bawat detalye sa diary ng kanyang ina, mas lalong nagiging malinaw na ang kanyang pagkatao ay isang tela na hinabi ng maraming kasinungalingan at maling akala. Ang babaeng akala niya ay kanyang ina ay mayroon palang madilim na nakaraan na pilit nitong iniingatan mula sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, natanggap na ni Clarice ang mga dokumentong ipinahanap niya. Ang lalaking inutusan niya ay pumunta sa kanyang penthouse, may dalang isang malaking envelope na tila naglalaman ng kapahamakan. Sigurado ka ba sa lahat ng ito? Tanong ni Clarice habang tinatanggap ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sigurado ako, tugon ng lalaki. Ang babaeng yan, si Maya, ay hindi ang taong inaakala mo. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi Maya. Siya ay anak ng isang babaeng nagtrabaho bilang katulong sa bahay ng isang prominenteng pamilya. May isang iskandalo tungkol sa isang ilegal na pag-aampon sa bahay ampunan na pinuntahan ng ina ni Maya noon. Ang lahat ng yan ay nakasulat dito. Binuksan ni Clarice ang envelope at sinimulang basahin ang mga dokumento. Bawat linya, bawat larawan ay tila isang patak ng asido na sumusunog sa kanyang puso. Nalaman niya ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Maya, ang kanyang tunay na pangalan, at ang kanyang madilim na koneksyon sa pamilya na kanyang kinamumuhian. Sa sumunod na araw, nagpasya si Clarice na ilantad ang lahat sa publiko. Tumawag siya ng press conference sa isa sa mga pinakamalaking hotel sa Maynila. Ang mga reporter ay nagtipon, naghihintay ng isang malaking scoop na magpapabago sa takbo ng mundo ng showbiz. Mayroon akong mahalagang ihayag tungkol sa Senior Strategic Consultant ng Ledesma Group, si Maya. Wika ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng melodrama. Ang babaeng ito ay hindi ang Maya na inaakala ninyo. Siya ay isang babaeng nagtatago ng maraming lihim, isang impostora na gagamitin ang lahat para maabot ang kanyang mga pangarap.
Inilabas ni Clarice ang mga dokumento at ipinakita sa mga reporter ang tunay na pangalan ni Maya, ang kanyang larawan bilang isang bata sa isang bahay ampunan at ang mga balita tungkol sa isang malaking iskandalo ng pag-aampon noon. Ang mga kamera ay nagliyab, ang mga reporter ay nagtakbuhan para kunan ang bawat detalye. Ang babaeng ito ay nagpanggap na galing sa mahirap para makakuha ng simpatya. Ngunit ang katotohanan ay may koneksyon siya sa isang mayamang pamilya, isang pamilyang pilit niyang tinatakasan. Pagpapatuloy ni Clarice, ang lahat ng kanyang ginagawa ay isang malaking kasinungalingan. Dapat malaman ng publiko ang tunay na kulay ni Maya bago pa siya makapanloko ng maraming tao. Ang balita ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan ni Maya ay trending sa lahat ng social media platforms. Ang mga tao ay nagulat, nagagalit at nagtatanong. Ang babaeng dati ay kinikilala bilang simbolo ng tagumpay at katatagan ay naging sentro ng isang malaking iskandalo. Sa loob ng opisina ni Maya, ang telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog. Ang kanyang mga kasama ay nagpapanik, pilit na naghahanap ng paraan para kontrolin ang sitwasyon. Si Elias ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating maglabas ng statement. Kailangan nating ipaliwanag ang lahat, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit nanatiling tahimik si Maya. Umupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa labas ng bintana. Sa malawak na syudad na dating nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon, ang syudad ay tila isang hukom na handang hatulan siya sa kanyang mga kasalanan. Isang golden moment ang nangyari nang dahan-dahang tumayo si Maya at lumapit sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang mukha ng isang babae na pilit na tinatakasan ang nakaraan, ngunit ngayon ay nahaharap na sa katotohanan na walang kahit anong kasinungalingan ang kayang magtago sa tunay na pagkatao. Hindi na kailangan, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may isang bakas ng kalungkutan. Hinayaan ko na silang maglabas ng mga kasinungalingan. Hayaan na nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Dahil sa huli, ang katotohanan ang mananaig. At kapag dumating na ang araw na yon, malalaman nila kung sino talaga si Maya, higit pa sa anumang kasinungalingan na kaya nilang likhain. Ang cliffhanger ay bumalot sa sandali. Ang kampanya ni Clarice para siraan si Maya ay tila nagtagumpay. Ang career at reputasyon ni Maya ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ngunit sa puso ng babae na ito, may isang apoy na naghihintay na muling magliyab. Ang tanong na lamang ay ito, paano niya mapapatunayan ang katotohanan sa gitna ng malaking kasinungalingan? At anong sakripisyo ang handa niyang gawin para mabawi ang kanyang pangalan at bawin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Sa gitna ng naglalagablab na kontrobersya, nagpasya si Maya na magtago sa mata ng publiko. Umalis siya sa opisina, iniwan ang kanyang kondo at nagtungo sa isang malayong probinsya kung saan hindi siya kilala. Doon, sa piling ng tahimik na kalikasan, hinanap niya ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Nanirahan siya sa isang maliit na kubo na malapit sa isang lumang simbahan. Ang bawat araw ay ginugol niya sa pagdarasal, pagninilay, at pagbabasa ng mga lumang libro na natagpuan niya sa simbahan. Dito, natagpuan niya ang kapayapaan sa katahimikan, ang lakas sa pananampalataya, at ang kasagutan sa mga lihim na pilit niyang tinatakasan. Nalaman niya ang tungkol sa isang pamilyang mayaman na nag-ampon sa kanya noon. Ang kanyang tunay na ina ay isang katulong sa bahay ng pamilyang iyon, at ang kanyang ama ay ang pinakamatandang anak ng pamilya. Nang malaman ng pamilya ang tungkol sa kanilang relasyon, pinilit nilang itago ang sanggol at ibigay sa isang bahay ampunan. Ang bahay ampunan na iyon ay pinatatakbo ni Doña Carmen.
Para itago ang kahihiyan, binayaran niya ang ina ni Maya para huwag nang lumapit sa bata. Ngunit sa halip na itapon ng sanggol, ibinigay niya ito sa isang magandang babae na hindi kayang magkaanak. Ang babaeng nagpalaki kay Maya bilang kanyang sariling anak. Ang babaeng yon ay ang tunay na bayani sa buhay ni Maya. Alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan ni Maya, ngunit hindi niya ito ginamit para saktan siya. Sa halip, pinili niyang mahalin si Maya nang walang pasubali at itago ang sikreto para protektahan siya. Ngayon, nauunawaan na ni Maya ang lahat. Naiintindihan niya kung bakit galit na galit si Doña Carmen sa kanya. Naiintindihan niya kung bakit ipinilit ng kanyang ina na pakasalan niya si Gabriel. Naiintindihan niya kung bakit kailangan niyang harapin ang madilim na nakaraan para tuluyang maging malaya. Sa loob ng simbahan, lumuhod si Maya at nanalangin. Hindi siya humihingi ng kapatawaran, kundi ng lakas na harapin ang kanyang mga kaaway. Hindi siya humihingi ng awa, kundi ng karunungan na gumawa ng tamang desisyon. Humingi siya ng lakas upang protektahan ang kanyang ina, na kahit patay na, ay patuloy na binabantayan ang kanyang kapakanan. Sa kabilang dako ng mundo, si Elias ay hindi tumigil sa paghahanap kay Maya. Gumamit siya ng lahat ng kanyang koneksyon para alamin kung saan ito nagtatago. Ang kanyang pag-aalala para kay Maya ay higit pa sa isang profesional na relasyon. Ito ay isang pagmamahal na hindi kayang itago ng kahit anong kasinungalingan. Sa wakas, natagpuan ni Elias si Maya sa probinsya. Sumugod siya sa simbahan, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nang makita niya si Maya na nagdarasal sa harap ng altar, napagtanto niya na hindi lamang niya mahal ang talino nito, kundi ang kanyang kaluluwa. "Maya, kailangan mong bumalik," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. "Hindi mo pwedeng hayaan silang manalo. Hindi mo pwedeng hayaan silang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Elias, kailangan ko munang harapin ang nakaraan." Tugon ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Kailangan kong linisin ang aking pangalan. Kailangan kong patunayan na kahit anong sabihin nila, hindi nila kayang baguhin ang pagkatao ko." Isang golden moment ang nangyari nang dahan-dahang ilahad ni Elias ang kanyang kamay kay Maya. Isang alok na walang kondisyon, walang pasubali, tanging pagmamahal at suporta. "Hindi ka nag-iisa, Maya," sabi ni Elias. Ang kanyang nangiti ay puno ng pag-asa. "Lalabanan natin ito ng sama-sama. At kapag natapos na ang laban, mas magiging matatag at malaya ka." Hawakan ni Maya ang kamay ni Elias. Sa sandaling iyon, nalaman niya na hindi niya kailangang takasan ang kanyang nakaraan. Kailangan niya itong harapin. Hindi siya anak ng isang katulong o anak ng isang mayaman. Siya si Maya, isang babaeng nagmula sa kahirapan, nagtagumpay sa hamon, at handang ipaglaban ang kanyang karapatan na maging malaya. Ang cliffhanger ay bumalot sa gabi. Si Maya ay handa nang bumalik sa Maynila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Ngunit hindi niya alam na si Clarice ay naghahanda ng isang mas malupit na plano. May isang taong naghihintay sa kanya sa mansyon ng mga Ledesma. Isang taong handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya, kahit pa ang magsinungaling at manloko. Ang tanong na lamang ay ito, anong nga sakripisyo ang kailangan niyang gawin para ipagtanggol ang kanyang sarili? At sino ang tunay na kaaway na kailangan niyang harapin? Si Clarice o ang kanyang sariling nakaraan? Ang pagbalik ni Maya sa Maynila ay tila pagpasok sa isang nagbabagang impyerno. Sa bawat sulok ng syudad, may mga reporter na naghihintay para harangin siya, handang itanong ang mga mapanirang tanong tungkol sa kanyang nakaraan. Sa bawat headline ng dyaryo, may mga kasinungalingan na pilit siyang binabaluktot, sinusubukang gawing isang kontrabida sa sarili niyang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magtatago. Sa unang pagkakataon, nagpasya siyang harapin ang press at ipagtanggol ang kanyang sarili.
Sa isang press conference na inorganisa ni Elias, humarap si Maya sa mga reporter ng may lakas ng loob at katatagan. Totoo, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Totoo na hindi ito ang aking tunay na pangalan. Totoo na galing ako sa isang mahirap na pamilya. Totoo na may madilim na nakaraan ng aking ina. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi magbabago sa katotohanan na ako ay isang babaeng nagsumikap, nagpakahirap, at nagtagumpay sa buhay. Ang aking nakaraan ay hindi ako binibigyang kahulugan. Ang aking mga desisyon ang gumagawa sa akin kung sino ako. Sinabi ni Maya ang buong kwento, ang tungkol sa kanyang tunay na ina, ang tungkol sa pamilyang nag-ampon sa kanya, ang tungkol sa paghihirap at pagtitiis na kanyang pinagdaanan. Hindi siya humingi ng awa o simpatya. Sa halip, humingi siya ng pag-unawa at respeto. Hindi ko ikakaila ang aking pinanggalingan, sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang aking nakaraan ay ang lakas ko. Ito ang nagbigay sa akin ng dahilan para patuloy na lumaban, patuloy na mangarap, at patuloy na maging malaya. Ang mga reporter ay tahimik na nakinig kay Maya. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na pagkatao sa likod ng iskandalo, isang babaeng matapang, marangal, at may puso na hindi kayang baguhin ng kahit anong kasinungalingan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang dako ng syudad, naghahanda na si Clarice para sa kanyang huling atake. Alam niya na hindi niya kayang talunin si Maya sa pamamagitan ng kasinungalingan lamang. Kailangan niyang gamitin ang pinakamalapit sa puso ni Maya, ang kanyang pagmamahal kay Gabriel. Nagpadala si Clarice ng mensahe kay Maya. Humihingi siya ng pagkakataong makausap ito ng personal. Sinabi niya na mayroon siyang mahalagang impormasyon na dapat malaman ni Maya tungkol kay Gabriel. Bagamat nagdududa, pumayag si Maya. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa labas ng syudad. Alam kong galit ka sa akin, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At hindi kita masisisi. Ngunit meron akong kailangang sabihin sa'yo. May sakit si Gabriel. Malala ang kanyang sakit. At sinisisi niya ang sarili niya sa lahat ng nangyari sa inyo. Nagulat si Maya. Hindi niya alam na may sakit si Gabriel. Hindi niya alam na nagdurusa ito. Hindi ako humihingi ng kahit ano para sa akin. Pagpapatuloy ni Clarice. Hihingi lang ako ng isang bagay para kay Gabriel. Puntahan mo siya. Kaunting kalinga lang mula sa iyo ang kailangan niya para malampasan ang kanyang sakit. Isang golden moment ang nangyari nang mapagtanto ni Maya ang katotohanan. Hindi niya kayang magtanim ng galit habang buhay. Kailangan niyang patawarin, hindi para kay Gabriel, kundi para sa kanyang sarili. Nagpasya si Maya na puntahan si Gabriel sa mansyon ng mga Ledesma. Nang makita niya ang dating asawa na nakahiga sa kama, payat at may sakit, gumuho ang kanyang puso. Nagawa niyang patawarin si Gabriel, ngunit hindi niya kayang kalimutan ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. Maya, mahinang sabi ni Gabriel, salamat at pumunta ka. Wala akong kailangan mula sa iyo, Gabriel, sabi ni Maya. Gusto ko lang malaman mong pinatawad na kita, pero hindi iyon nangangahulugan na babalikan kita. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Sana ay maging masaya ka rin. Naiwan si Maya ng mensyon, habang si Gabriel ay naiwan na nagsisisi sa mga nagawa niya. Pinatawad siya ni Maya, pero hindi na niya siya babalikan pa. Malaya na si Maya para magmahala ulit para sa taong karapat-dapat sa kanya. Ang cliffhanger ay nagkaroon ng pag-asa sa hinaharap, nagbigay aral at pagmamahal. Malaya na si Maya sa nakaraan, bumalik siya kay Elias at nahanap na niya ang tunay na pag-ibig na kailangan niya. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy si Maya sa kanyang karera bilang isang tinitingalang strategic consultant. Tinulungan niya ang maraming kumpanya na bumangon mula sa pagkalugi at naging inspirasyon siya para sa mga kababaihang nangangarap na maging malaya at matagumpay. Si Elias ay nanatiling tapat sa kanyang tabi,
Hindi lamang bilang isang kasosyo sa negosyo, kundi bilang isang tunay na kasintahan. Sa wakas, ikinasal sila sa isang tahimik na seremonya na dinaluhan lamang ng kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa piling ni Elias, natagpuan ni Maya ang tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng utang na loob, panlilinlang, o pagdurusa. Ito ay isang pag-ibig na malaya, tapat, at wagas. Si Gabriel ay nagpatuloy sa kanyang buhay na may pagsisisi. Nawala sa kanya ang kanyang kumpanya, ang kanyang pamilya, at ang kanyang pag-ibig. Ngunit sa huli, natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili at magsimulang muli. Naging mas mapagpakumbaba si Gabriel at tumulong pa siya sa iba. Tinapos niya ang natitirang buhay niya na nakatuon sa pagtulong sa kapwa niya, sa mga nagdurusa at nangangailangan ng tulong. Hindi man niya nabawi ang tiwala ni Maya, nagawa naman niyang ayusin ang ilan sa mga nagawa niya. Si Clarice ay nawala sa eksena. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo o kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ang kanyang mga kasinungalingan at intriga ay nagsilbing aral para kay Maya na ang katotohanan ang laging mananaig sa huli at ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay. Sa puntod ng kanyang ina, nag-alay si Maya ng bulaklak at nagpasalamat sa lahat ng sakripisyo nito. Naunawaan niya na ang kanyang ina ay laging ginagawa ang lahat para protektahan siya kahit pa ang magtago ng mga lihim. Naipangako na rin ni Maya sa kanyang sarili na hahayaan na ang puso niya na mamahalin si Elias. Salamat, nanay, bulong ni Maya. Malaya na ako ngayon. Sa wakas, malaya na ako. Sa huling tagpo ng kwento, si Maya ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, yakap si Elias habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Maynila. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap, tila mga bituin na sumasaksi sa kanyang tagumpay. Anong natutunan mo sa lahat ng ito, mahal? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi isang utang na dapat bayaran. Ito ay isang regalo na dapat ipagdiwang. Sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Natutunan ko rin na ang nakaraan ay hindi dapat takasan. Ito ay dapat harapin, linisin, at gawing inspirasyon para magpatuloy sa buhay. At higit sa lahat, natutunan ko na ang babae sa misa ay may lakas na kayang baguhin ang mundo. Sabi ni Maya, ang kanyang tinig ay puno ng katatagan. Hindi na ako ang dating Maya na naghihintay sa isang lalaki para iligtas siya. Ako na ngayon ang Maya na kayang iligtas ang sarili niya. At walang sino man ang makapipigil sa akin. Niyakap ni Elias si Maya nang mahigpit. Pinaparamdam sa kanya ang tunay na pag-ibig na walang pasubali. Hindi man naging madali ang pinagdaanan ni Maya, nakamit naman niya ang tunay na kaligayahan. Ang kwento ni Maya ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga kababaihan. Tinuruan niya ang mga ito na kayang nilang iligtas ang mga sarili nila at magmahal ng mas wagas sa hinaharap. Ito ang kwento ni Maya, isang babaeng nagmula sa kahirapan, nakipaglaban sa kasinungalingan, natagpuan ng pag-ibig, at nagtagumpay sa huli. Ito ang kwento ng isang babaeng nagpakita sa mundo na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa loob ng ating mga puso.